Gusto niya matapos muna lahat para lahat ng maliligtas, makapaglingkod muna sa Diyos. Mahihirapan ka kasing maunawa ang buong buo yan, kapatid. No? Pero bibigyan lang kita the slightest of idea of God's plan. Meron kasing ganito. Sinabi niya dun sa 3:15 ng Henesis ang ganito. At papag-aalitin ko, ikaw at ang babae, at ang iyong binhi, at ang kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo, at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Doon nung magkasala si Eva dahil doon sa panunukso ng ahas, sinumpa ng Diyos yung ahas. Ang sabi ng Diyos doon sa ahas, pag-aalitin ko ikaw at ang babae, ang binhi ng babae at ang binhi mo mag-aaway. Tingnan mo ha, so nakikita ng Diyos sa babae, mayroong lalabas na mga binhi. Kasama na ron si Abel, kasama na ron si Enoch, kasama na ron si Noe, kasama na ron si Moises, kasama na ron ako, ikaw, kasama na lahat ng magiging makadiyos. Kung hindi niya patatagalin, sabihin, pinatay na si Eva, di hindi na tuloy na ipanganak si Abel. Kaya nga pinatagal niya para lumabas lahat yung binhi para lahat ng magiging dapat mapili. Ang mundo, kumbaga, pilian. Kumbaga sa merkado o sa palengke, makakapili ka doon ng mga pinakamabubuti. May sibuyas, may bawang, may kamatis. Pinipili mo yung maganda, yung mga bulok tinatapon yun. Ganon ang mundo. Kumbaga ang mundo parang pilian, merkado. Kung saan mapipili ng Diyos lahat ng mga tapat, lahat ng mabubuting tao. Ang tawag doon, pinili. Basahin natin ang Mateo 24:24. Sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at mga nagpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan. Ano pat ililigaw kung maaari pati ng mga hirang. Merong mga pinili sa Biblia na yung mga pinili na yon, hindi kayang pasamain yon, hindi kayang lokohin yon, they will not be subject to their deceit. So hindi sila madadaya. Pero kailangan silang lumitaw lahat sa mundo para yung pagpili ng Diyos maganap.